Kung kayo po ay isang babae na lampas 60 anyos, pag-usapan po natin ang isang bagay na marahil ay sinabi sa inyo na tanggapin na lamang ng tahimik ang ideya na ang inyong pinakamagagandang araw, lalo na pagdating sa intimacy at sigla, ay nakalipas na. Maraming kababaihan ang naniniwala na ang pakikibaka sa mababang pagnanasa panunuyo ng ari o ang pakiramdam na anino na lang sila ng kanilang dating sarili ay isang natural na bahagi lamang ng pagtanda. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na ginugol ang aking karera sa pag-specialize sa kalusugan ng kababaihan pagkatapos ng menopause na tumutulong sa mga kababaihan na harapin ang mga hamon at oportunidad ng pagtanda. At narito po ako para sabihin sa inyo na ang paniniwalang ito ay isa sa pinakamalalaking maling akala tungkol sa kalusugan ng kababaihan. Hindi po ito ang buong katotohanan. Tahimik na inihayag ng siyensya ang ilang natural at mabisang supplements na makakatulong sa mga kababaihan na maibalik ang kanilang siglang sexual. Kaya bakit hindi ninyo ito naririnig mula sa karamihan ng mga doktor? Kadalasan ito ay dahil hindi sila gawa ng mga malalaking kumpanya ng gamot. Gayunpaman sa maraming kaso ang mga ito ay kahanga-hanga ang bisa. Suportado ng matibay na klinikal na pananaliksik ang mga natural na compound na ito ay makakatulong sa inyo na mapahusay ang arousal, suportahan ang malusog na balanse ng hormone, mapabuti ang natural na lubrication, at higit sa lahat, ibalik ang kumpiyansa na maaaring nawala sa inyo sa loob ng maraming taon. Sa artikulong ito, tatalakayin ko po ang 5 sa mga supplement na ito. Aalamin natin kung paano sila gumagana, kung paano gamitin ng ligtas, at kung anong uri ng mga resulta ang maaari ninyong asahan. Ibabahagi ko rin ang eksaktong pang-araw-araw na routine na madalas kong inire-rekomenda sa aking mga pasyente upang matulungan silang makuha ang pinakamaraming benepisyo. Ngayon, alamin na po natin ang katotohanan. Mayroong tunay at natural na mga solusyon at oras na para malaman kung paano ninyo mababawi ang kontrol sa inyong kalusugang sexual ng paunti-unti. L-citrulline, ang natural na pampalakas ng daloy ng dugo, isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit nahihirapan ang mga kababaihang lampas 60 sa arousal ay hindi dahil sa kakulangan ng pagnanasa, ito ay dahil sa mahinang sirkulasyon. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga daluyan ng dugo ay maaring maging hindi na gaanong nababanat na nagpapahirap sa pagkuha ng malakas at maayos na daloy ng dugo na kailangan para sa sensitivity at natural na lubrication. Dito po pumapasok ang L-citrulline. Ang mabisang amino acid na ito ay isa sa mga pinaka-epektibo at suportado ng pananaliksik na compound para sa natural na pagpapabuti ng daloy ng dugo sa pelvic region. Maraming tao ang sumubok na ng L-arginine na may limitadong tagumpay, ngunit ang L-citrulline ay may natatanging kalamangan, hindi ito dumadaan sa atay, at mas mahusay na nagiging L-arginine sa mga bato kidneys. Ang prosesong ito ay humahantong sa isang mas malaki at mas matagal na pagtaas ng nitric oxide, ang mahalagang molekula na nagbibigay hudyat sa inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at bumuka. Sa mga klinikal na pag-aaral, ang mga kababaihan na uminom ng L-citrulline ay nag-ulat ng mas mataas na sensitivity, pinabuting arousal at panibagong kumpiyansa, lahat ng walang malupit na side effects na nauugnay sa ilang mga diresetang option. Isang mahalagang pag-aaral na inilathala sa isang kilalang journal sa gynecology ay nagpakita na ang mga postmenopausal na kababaihan ay nakaranas ng kapansin-pansing pagbuti pagkatapos lamang ng 1 buwan ng pag-inom ng L-citrulline. Para sa mga nakatatandang kababaihan na naghahanap ng isang banayad at natural na paraan upang suportahan ang pisikal na pagtugon, ng L-citrulline ay isang ligtas at magandang opsyon. Ito ay lalong epektibo kapag isinabay sa malusog na mga pagbabago sa pamumuhay. Ang mga kababaihan na isinabay ito sa magaang paglalakad o pagpapabuti sa dieta
ay nakakita ng mas malaking resulta. Hindi ito isang magic pill, kundi isang tool na gumagana kasama ng inyong katawan, hindi laban dito. Iyan ang lumilikha ng pangmatagalang pagbabago. Inire-rekomendang dosis karaniwan kung iminumungkahi ang 1 to 500 hanggang 3 cyan araw-araw na iniinom sa umaga nang walang laman ng tiyan. Ito ay mahusay na tinatanggap ng katawan at bihirang makagambala sa karamihan ng mga gamot na ginagawa itong isang matalinong pagpipilian para sa mga kababaihan sa kanilang ika-60, ika-70 at higit pang taon na naghahanap ng tuloy-tuloy at natural na pagpapabuti. Ngunit ang pagpapahusay ng daloy ng dugo ay isang piraso lamang ng puzzle. Paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong 100 taong gulang na halamang gamot na ngayon ay suportado na ng modernong siyensya na hindi lamang nagpapalakas ng sexual arousal, kundi nagpapahusay din ng inyong enerhiya, mood at stamina. Madalas itong tawaging pambabaeng pampabata. At maaaring ito ang nawawalang susi para ma-unlock ang inyong buong sigla. Panax Ginseng ang pambabaeng pampabata na may higit sa 2,000 taon ng paggamit. Kung mayroong isang natural na lunas na tunay na napatunayan na sa paglipas ng panahon, ito ay ang Panax Ginseng. Kilala sa tradisyonal na medisina sa silangan, sa loob ng maraming siglo, nakuha ng mabisang ugat na ito ang reputasyon nito bilang isang makapangyarihang pampabata sa isang napakagandang dahilan. Hindi lamang ito sinaunang alamat. Kinumpirma ng mga modernong klinikal na pag-aaral na ang Panax Ginseng ay may tunay at nasusukat na epekto sa kalusugang sexual ng kababaihan, lalo na sa mga kababaihang lampas na sa menopause. Gumagana ito sa maraming antas, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapalakas ng enerhiya, pagpapaganda ng mood, at maging ang pagsuporta sa malusog na balanse ng hormone. Iyan ay isang mabisang kombinasyon para sa sinumang babae na nararamdaman ang mga epekto ng pagtanda. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Sexual Medicine, ang mga postmenopausal na kababaihan na regular na umiinom ng Panax Ginseng ay nag-ulat ng mas mataas na arousal, mas malaking kasiyahan sa pakikipagtalik at mas mabuting pangkalahatang kapakanan kumpara sa mga umiinom ng placebo. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na mekanismo, tila gumagana rin ang halamang gamot na ito sa utak sa pamamagitan ng pag-impluwensya sa mga neurotransmitter at pagbabawas ng stress at pagkabalisa na madalas na mga nakatagong hadlang para sa mga nakatatandang kababaihan. Ang nagpapaiba sa Panax Ginseng ay ang kakayahan nitong suportahan ang natural na mga sistema ng katawan sa halip na pilitin ang isang kemikal na reaksyon. Itinuturing itong isang adaptogen na nangangahulugang tinutulungan nito ang inyong katawan na umangkop sa stress, pagkapagod at hormonal imbalances. Lahat ng pangunahing nag-aambag sa paghina ng sexual na kalusugan. Kapag bumaba ang antas ng stress, tumataas ang enerhiya. Kapag bumuti ang enerhiya, gayon din ang kumpiyansa. Lahat ay konektado. Inirekomendang dosis. Para sa pinakamahusay na mga resulta, inirekomenda ko ang isang pang-araw-araw na dosis na 200 hanggang 400 milligramos ng Red Panax Ginseng na mas mainam kung standardized na naglalaman ng hindi bababa sa 5% ginsenosides, ang mga aktibong compound na responsable para sa mga epekto nito. Dapat ninyong mapansin ang mga bahagyang pagbabago sa mood at sigla sa loob ng ilang linggo na may mas makabuluhang pagpapabuti sa sexual arousal sa paglipas ng panahon habang tinutulungan ng Panax Ginseng ang katawan na maibalik ang natural na enerhiya nito. Ang susunod na supplement ay tumutugon sa isang bagay na mas fundamental ang inyong hormonal na pundasyon. Ito ay isang mineral na kadalasang hindi napapansin ng karamihan, ngunit may sentral na papel ito sa pagpapanatili ng enerhiya at pangkalahatang sigla ng kababaihan. Malamang, kung kayo ay lampas 60, hindi kayo nakakakuha ng sapat nito.
Zinc ang mineral ng sigla. Sa lahat ng mga sustansya na inaasahan ng katawan ng babae, ang zinc ay isa sa pinakamahalaga at isa sa mga pinakakaraniwang napapabayaan. Habang tumatanda ang mga kababaihan, ang antas ng zinc ay maaaring bumaba. Ang pagbaba na ito ay madalas na nag-aambag sa pagbaba ng enerhiya, nabawasang libido, at huminang immune system. Ang zinc ay mahalaga para sa daan-daang enzymatic reactions sa katawan, kabilang na ang mga nagreregula sa produksyon at balanse ng hormone. Habang ang testosterone ay kilala bilang isang male hormone, kailangan ito ng mga kababaihan sa maliliit na halaga para sa libido, mood at kalusugan ng buto. Sinusuportahan ng zinc ang malusog na balanse ng lahat ng inyong mga hormones. Patuloy na ipinapakita ng pananaliksik na ang mga nakatatandang kababaihan na may mababang antas ng zinc ay may posibilidad na magkaroon ng mas mababang enerhiya at sigla. Sa isang kilalang pag-aaral, ang mga nakatatanda na may bahagyang kakulangan sa zinc ay nakaranas ng malaking pag-angat sa kanilang immune function at pangkalahatang kapakanan pagkatapos lamang ng 6 na buwan ng pang-araw-araw na supplementation. Ngunit higit pa sa pagsuporta sa inyong mga hormones ang ginagawa ng zinc. May papel ito sa kalusugan ng balat, sumusuporta sa cognitive function, at tumutulong pa na mapanatili ang malusog na pang-amoy at panlasa na maaaring humina sa pagtanda. Tahimik din itong gumagana sa likod upang suportahan ang inyong immune system na tumutulong sa inyong katawan na labanan ang mga impeksyon at pamamaga na maaaring umubos ng inyong enerhiya. Inirerekomend ng dosis. Ang susi sa tagumpay sa zinc ay ang tamang dosis. Ang mas marami ay hindi palaging mas mabuti. Inirerekomenda ko ang FIMSAD hanggang 30 ml bawat araw, mas mainam na inumin kasama ng pagkain upang mapabuti ang pagsipsip at maiwasan ang pananakit ng tiyan. Mahalaga ring pumili ng isang dekalidad at bioavailable na anyo tulad ng zinc citrate o zinc picolinate na mas madaling masipsip ng katawan kaysa sa pangunahing zinc oxide. Kapag nakikita ko ang mga nakatatandang pasyenteng babae na mababa ang enerhiya, libido at kumpiyansa ang pagsuri at pagwawasto sa kanilang mga antas ng zinc, ay isa sa mga pinakaunang hakbang. Kahit na may malusog na suporta sa hormone, may isa pang tahimik na kaaway na madalas hindi napapansin, ang talamak na stress. Inaatake nito ang inyong pagnanasa, inuubos ang inyong stamina at pinapataas ang cortisol na direktang nakakagambala sa hormonal harmony. Sa kabutihang palad, mayroong isang mabisang herbal na solusyon na napatunayang lumalaban sa stress, nagpapakalma sa nervous system at natural na nagbabalik sa balanse ng inyong katawan. Ashwagandha, ang halamang gamot na lumalaban sa stress at nagpapalakas ng libido. Habang tumatanda ang mga kababaihan, isa sa mga pinaka-nakapipinsalang puwersa na tahimik na kumikilos laban sa kanila ay ang talamak na stress. Hindi ito laging lumilitaw bilang isang dramatikong krisis. Mas madalas ito ay isang tahimik na pakiramdam ng pagkapagod, mababang motibasyon, hindi magandang tulog, at isang kumukupas na interes sa intimacy. Ang hindi na pagtatanto ng maraming kababaihan ay ang patuloy na stress, na ito ay humahantong sa mataas na antas ng cortisol, ang pangunahing stress hormone ng katawan, na direktang pumipigil sa mga hormone na nagpapasigla ng pagnanasa. Dito po pumapasok ang ashwagandha. Ang mabisang adaptogenic na halamang gamot na ito ay ginamit sa loob ng libu-libong taon sa medisina ng Ayurveda upang maibalik ang balanse, bawasan ang pagkabalisa at palakasin ang natural na paglaban ng katawan sa stress. Kinumpirma ng kamakailang klinikal na pananaliksik ang alam na ng mga tradisyonal na manggagamot sa loob ng maraming henerasyon. Ang ashwagandha ay hindi lamang nagpapababa ng cortisol, kundi nagpapabuti rin sa sexual function, lalo na sa mga kababaihang nasa ilalim ng stress. Sa isang pag-aaral noong 2015 na inilathala sa isang biomedical journal, ang mga kababaihan
na umiinom ng isang standardized na dosis ng ashwagandha ay nakaranas ng makabuluhang pagtaas sa arousal lubrication at pangkalahatang kasiyahan sa pakikipagtalik. Ang pagbabago ay hindi agarang, ngunit ito ay tuloy-tuloy natural at pangmatagalan isang bagay na bihirang ibigay ng mga diresetang gamot. Gumagana ang ashwagandha sa pamamagitan ng pagpapakalma sa hypothalamic pituitary adrenal HPA axis, ang command center na kumokontrol sa tugon ng inyong katawan sa stress. Kapag ang sistemang iyon ay palaging overworked, inuubos nito ang inyong enerhiya at inililipat ang inyong katawan sa survival mode na nangangahulugang mas kaunting pokus sa mga bagay tulad ng kasiyahan at intimacy. Kapag tinulungan ng ashwagandha na maibalik sa balanse ang sistemang iyon, ang pagnanasa ay may pagkakataong bumalik at sumusunod ang stamina. Inirerekomendang dosis. Para sa karamihan ng kababaihan, inirerekomenda ko ang isang pang-araw-araw na dosis na 600 mg ng isang standardized extract, mas mainam na inumin kasama ng pagkain. Ito ay ligtas mahusay na tinatanggap ng katawan at sumusuporta hindi lamang sa kalusugang sexual, kundi pati na rin sa memorya, mood at katatagan, mga pangunahing katangian para sa isang kasiyasyang buhay sa anumang edad. Habang maaaring sirain ng stress ang inyong mga hormones, may isa pang nakatagong salik na nakakaapekto sa halos bawat babae na lampas 60 ang kalusugan ng kanyang mga daluyan ng dugo. Kung walang malakas na sirkulasyon, lahat ng iba pang pagpapabuti ay hindi gaanong mahalaga. Ngunit mayroong isang uri ng taba o utaba na makakatulong na panatilihing flexible ang inyong mga ugat, bawasan ng pamamaga at suportahan ang maaasahan at malusog na arousal. Omega-3 fatty acids para sa inyong puso at inyong mga hormone. Kapag iniisip ng karamihan sa mga kababaihan ang pagpapabuti ng kanilang kalusugang sexual, hindi nila agad naiisip ang taba. Ngunit hindi lahat ng taba ay nilikhang pantay-pantay. Ang omega-3 fatty acids na matatagpuan sa langis ng isda at ilang mga halaman ay kabilang sa mga pinakamakapangyarihang natural na kakampi para sa mga tumatandang kababaihan. Bakit po? Dahil ang sexual response ay direktang nakaugnay sa kalusugan ng puso at mga ugat, cardiovascular health at tinutulungan ng omega-3s na panatilihing gumagana ng pinakamahusay ang inyong puso at mga daluyan ng dugo. Ang arousal ay ganap na nakasalalay sa daloy ng dugo. Kung ang inyong mga ugat ay matigas o namamaga, halos imposibleng makamit ang sensitivity at lubrication na dati ninyong taglay. Gumagana ang omega-3s sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa buong katawan, pagpapabuti ng pagiging flexible ng mga daluyan ng dugo, at pagsuporta sa produksyon ng nitric oxide, ang parehong molekula na tinutulungang likhain ng L-citrulline. Ang mga epektong ito ay nagtataguyod ng mas maayos na sirkulasyon, mas mababang presyo ng dugo, at mas mahusay na paghahatid ng oxygen sa bawat bahagi ng inyong katawan, kabilang ang pelvic region. Sa madaling salita, hindi lamang kayo tinutulungan ng omega-3s na maging mas malusog. Direktang sinusuportahan nito ang pisikal na mekanismo ng sexual arousal. Maraming pag-aaral ang natuklasan na ang mga kababaihan na may mas mataas na antas ng omega-3 ay may posibilidad na magkaroon ng mas mahusay na kalusugan ng puso at metabolic na siyang pundasyon para sa isang malusog na buhay sexual dahil sinusuportahan din ng mga fatty acid na. Ito ang kalusugan ng utak, katatagan ng mood at balanse ng hormone. Nag-aambag sila sa pakiramdam ng pangkalahatang sigla ng isang babae. Inirerekomendang dosis. Ang isang magandang target ay nasa pagitan ng 1,000 hanggang 2,000 mg ng pinagsamang EPA at DHA. Araw-araw mas mainam mula sa isang dekalidad at purified na fish oil supplement. Maghanap ng isa na sinuri para sa heavy metals at naglalaman ng kaunting fillers. Ang palagiang pag-inom nito kasama ng pagkain
tulad ng almusal ay maaaring humantong sa kapansin-pansing pagpapabuti sa parehong enerhiya at sirkulasyon sa paglipas ng panahon. Ngunit narito ang katotohanan na hindi sasabihin sa inyo ng karamihan sa mga patalastas ng supplement, walang iisang tableta ang sapat. Upang tunay na maibalik ang siglang sexual, kailangan ng tamang kombinasyon ng mga sangkap na nagtutulungan ginagamit sa tamang paraan at sinasamahan ng makatotohanang mga inaasahan. Ang kapangyarihan ng pagsasama-sama ng mga supplement at paggamit ng mga ito ng matalino. Maraming kababaihan ang umaasa sa isang magic pill na malulutas ang lahat sa isang gabi. Ang katotohanan po, walang iisang supplement, gaano man kabisa, ang makapagbabalik ng maraming taon nang nawalang sigla ng mag-isa. Ang tunay at pangmatagalang pagbabago ay nagmumula sa pagsasama-sama ng mga tamang kasangkapan sa tamang paraan. Dito nagiging mahalaga ang synergy ng mga supplement. Bawat isa sa 5 supplement na ating tinalakay, L-citrulline panax, ginseng zinc ashwagandha at omega-3s ay nag-aalok ng mga natatanging benepisyo. Ngunit kapag ginamit ng magkakasama sa isang estratehikong paraan, ang kanilang mga epekto ay hindi lamang nagsasama, sila ay nagpaparami ng bisa. Isipin po ninyo sa ganitong paraan. Binubuksan ng L-citrulline ang inyong mga daluyan ng dugo habang tinutulungan ng omega-3s na panatilihin itong malinis at flexible. Itinataas ng panax ginseng ang inyong enerhiya at mood habang binababa ng ashwagandha ang stress na kumokontra sa mga ito. Sa lahat ng ito, ang zinc ay nagsisilbing pundasyong mineral na sumusuporta sa hormonal harmony. Kapag pinagsama-sama ninyo ang lahat ng puwersang ito, ang inyong katawan ay magsisimulang gumana sa paraang idinisenyo ito, hindi lamang sa silid-tulugan, kundi sa bawat bahagi ng inyong buhay. Bago kayo magsimula, mahalagang magtakda ng makatotohanang mga inaasahan. Ang mga supplement na ito ay hindi gamot. Gumagana sila sa inyong katawan ng dahan-dahan at paunti-unti. Karamihan sa mga kababaihan ay nagsisimulang makapansin ng mga bahagyang pagbabago sa unang 2 hanggang 3 linggo tulad ng mas mahimbing na tulog, mas magandang mood o mas mataas na pang-araw-araw na enerhiya. Pagsapit ng ika-4 hanggang ika-6 na linggo ang mga pagbabagong ito ay madalas na lumalalim sa mas mataas na arousal, mas kasiya siyang intimacy at panibagong kumpiyansa. Ang susi ay ang pagiging pare-pareho pasensya at pagbibigay pansin sa inyong katawan. Mahalagang paalala, palaging makipag-usap sa inyong doktor bago magsimula ng anumang bagong regimen ng supplement, lalo na kung umiinom kayo ng mga gamot para sa presyo ng dugo kolesterol o iba pang kondisyon upang matiyak na walang mga interaksyon. Para sa pinakamahusay na mga resulta, inirerekomenda kong inumin ang karamihan sa mga supplement na ito sa umaga, kasama ng pagkain. Ang ashwagandha ay maaaring isang exception dahil ang epekto nitong nagpapakalma ay madalas na mas mahusay na tanggapin sa gabi. Ang pananatiling hydrated pagkain ng masusustansyang pagkain at paggawa ng magaang ehersisyo ay lalo lamang magpapalakas ng kanilang epekto. Isang mensahe na kailangang marinig ng bawat babaeng lampas isanto. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, mas nauuna na kayo sa karamihan. Naglaan kayo ng oras upang matuto, kwestiyunin ang mga alamat tungkol sa pagtanda at tuklasin ang tunay at suportado ng siyensya na mga paraan upang mabawi ang inyong kalusugan. Iyon pa lamang ay isang malaking hakbang na ang yugtong ito ng inyong buhay ay hindi pa po ang katapusan. Ito ay isang pagkakataon upang muling magtayo, mag-reset, at sa wakas ay ibigay sa inyong katawan ang matagal na nitong hinahanap. Marami tayong natalakay ngayon. Alam na ninyo ngayon na ang L-citrulline ay makakatulong na maibalik ang daloy ng dugo para sa sensitivity at kasiyahan. Ang panax ginseng ay nag-aalok ng sinaunang karunungan na may modernong patunay upang mapalakas ang arousal. Ang zinc ay isang makapangyarihang mineral
para sa inyong hormonal harmony at kalusugan. Ang ashwagandha ay tumutulong na mapawi ang stress na nagnanakaw ng inyong pagnanasa. Ang omega-3s ay nagpoprotekta sa inyong puso at sirkulasyon na mahalaga para sa parehong sex at buhay mismo. Hindi po ito mga gimmick. Ang mga ito ay tunay na mga kasangkapan na nakabase sa siyensya at klinikal na karanasan. At marahil mas mahalaga na tutunan ninyo na ang mga resulta ay hindi nagmumula sa isang magic pill, kundi mula sa maingat na pagsasama-sama ng mga tamang estratehiya na ginagamit ng may pagkakapari-pareho at pasensya. Iyan ang gumagawa ng pagkakaiba. Ganyan nagsisimulang maramdaman muli ng mga kababaihan sa kanilang ika-60, ika-70 at kahit ika-80 taon na sila ay sila ulit, mas masigla, sensual at konektado. Nakaharap ko na po ang libu-libong kababaihan na nakaramdam ng hiya pagkabigo o simpleng pagod na. Marami ang tahimik na tinanggap na ang kanilang pinakamagagandang araw ay nakalipas na. Ngunit narito po ako para sabihin sa inyo ang sinabi ko sa kanila, hindi kayo sira, hindi pa kayo tapos. Ang inyong katawan ay mayroon pa ring hindi kapanipaniwalang kakayahang tumugon, maghilom at umunlad kung bibigyan ninyo ito ng tamang suporta. Kaya narito po ang aking aral sa buhay para sa inyo ngayon. Ang paglalakbay na ito ay tungkol sa empowerment. Ito ay tungkol sa pagkilala na hindi kayo isang pasibong pasahero sa inyong sariling proseso ng pagtanda. May kapangyarihan kayong gumawa ng mga matalinong pagpapasya, alagaan ang inyong katawan at aktibong bawiin ang sigla na nararapat sa inyo. Ang inyong edad ay isang kabanata lamang sa inyong buhay, hindi ang huling hatol sa inyong kapakanan. Huwag na pong maghintay ng pahintulot. Magsimula ng maliit kung kailangan. Makipag-usap sa inyong doktor, magsimula sa 1 o 2 supplement at magdagdag mula roon. Subaybayan ang inyong pag-unlad, pakinggan ang inyong katawan, at higit sa lahat, maniwala na posible pa rin ang pagbabago. Dahil posible po talaga. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kalidad ng inyong buhay, sa inyong kumpiyansa at sa inyong koneksyon. Karapat-dapat kayo niyan sa anumang edad. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Mangyaring ibahagi ang inyong sariling mga karanasan o katanungan sa mga komento sa ibaba. Kung nakita ninyong nakakatulong ang impormasyong ito, isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang payo sa kalusugan na angkop para sa inyo at pakiusap, ibahagi ang artikulong ito sa mga kaibigan o kapamilya na maaaring makinabang sa pagdinig ng mensaheng ito. Simulan natin ang isang pag-uusap at suportahan ang isa't isa sa paglalakbay na ito.